dati, ang Diyos, tumatahan siya sa mga templo, di ba? Alam niyo ba yun? Tumatahan siya sa mga, yung kanyang presence. Yan. Ano ba yung unang templo sa Biblia na tinirahan ng kanyang presensya? Saan kaya yun? Sa ano? Tabernacle. Oh, noong itinalaga yung tabernacle matapos gawin. Yun yung nagtatrabaho yung mga pari sa loob. Biglang biglang bumaba yung presence ng Lord sa loob. Tapos yung pangalawang beses is yung pinagawa ni King Solomon na templo na si David naman ang nagplano. Yan, nung dinedicate na yung temple sa Lord, bumaba yung kanyang presence. Kaya sa perspective ng mga Jews is tumatahan ang Diyos sa templong ginawa ng tao. Yan. Pero iba naman ang view pagdating sa Acts. Tingnan natin. Sa Acts, ayun, Acts 17 verse 24. Ayun, ngayon hindi na siya naninirahan sa templong ginawa ng tao. So kaya meaning ang pagsamba sa Diyos hindi na yung dahil meron kang pupuntahan para doon ka sasamba. Ayan, hindi na ganoon ngayon ang pagsamba. Sa John chapter 4 21. So malinaw yung Acts 17 verse 24. Ang Diyos hindi siya tumatahan sa templong ginawa ng tao. Okay? At pagdating sa verse 25, hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao. Yan. Hindi niya kailangan yon kasi magagawa niya ang gusto niya at makukuha niya ang gusto niya. Makapangyarihan siyang Diyos eh. Yan. So, sabi nung nakausap ni Jesus itong babaeng Samaritana sa John chapter 4, meron kasi dito tayong mga makikitang mga mahahalagang puntos regarding sa totoong pagsamba. Yan. Yun, yung sabi kasi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. So yung Jerusalem, yun yung place of worship kasi, na kapag sasamba ka sa Diyos, so kailangan pupunta ka sa isang place na tinalaga para sa Kanya. Okay? So, sa case na to, yung sinasabi ni Christ is yung Jerusalem. Nandun kasi yung templo actually. Nandun kasi yung temple. Yan. Kaso sabi ni Jesus, darating yung panahon. At yung panahong sinasabi niya is ngayon na nga. Yan. Tingnan natin. Basahin pa natin yung 22 hanggang 24. Buuin natin to. Ayun. So, yung sinasabi dito sa verse 23, no, kasi sabi kasi diyan, dumarating ang panahon at ngayon na nga. Okay. Actually, yung tinutukoy niya ngayon na nga, sa salitang Greek is chronos. Okay? Ibig sabihin, tumutukoy siya sa specific day at specific time. Sinasabi ni Christ, so eto na yon, this is the moment, this is the right moment, o yung starting ng totoong pagsamba o new way of worship. Pwede nating sabihin na new way of worship kasi hindi ganun before eh. Okay? Kasi dati ang pagsamba pupunta ka sa Jerusalem o pupunta ka sa isang lugar. Okay? Unang-unang puntos patungkol sa pagsamba, it's not about place. Yan. Kaya wag tayong maniwala sa sinasabi ng iba na parang yes, dapat naman talaga pupunta ka sa church, parang ganun. Pero yung sasabihin kasi na nandun yung presence ni Lord, yan. So, nandun sa church na yon. So, mali na kagad yun. Kasi ang presence ng Lord hindi na tumatahan sa lugar o sa templo. Malinaw ang sabi nung unang talata natin sa Gawa 17:21. Tama ba? 21 ba yun? 24.
Ayun, hindi na tumatahan ng Diyos sa anumang templo ang ginawa ng tao. So, ekis na kagad yung mga templo-templo. Ayan. At saka hindi na yan talaga ang hindi yan ang priority ni Christ at ng mga apostol. Okay lang sa kanila yung mga bahay-bahay lang, 'di ba? So, pero ngayon, makikita natin sa ating panahon na nakakalungkot dahil nakafocus ang majority ng mga church sa pagpapaganda ng mga templo. Yan. Ha? So tama, Acts 17:21. O yung sinasabi doon na ang Diyos hindi na siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Ayun nga, nakakalungkot lang na sa ating panahon na natatabunan yung katotohanan ng mga idea na 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 ang Diyos is concern niya yung templo. Okay? Concern niya yung templo, like yung mga church building. Kaya nga minsan may mga nagpe-preach na na kapag hindi mo pinahalagahan ng templo is hindi ka i-bless ng Lord. Parang ganon, 'di ba? Kaya nga may mga tithing, may mga giving para yung templo is talaga mapaganda, mapaayos. Okay? Pero hindi naman sa New Covenant, hindi naman kasi na yun yung templo, yung church building ang mahalaga. Ang mahalaga templo na tao, 'di ba? Sino ba ang templo? Sabi ng Biblia, 1 Corinthians chapter 6, 15 hanggang 16. So, itong 15, ang sabi, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan? So, tinutukoy dito katawan. Bahagi ito ng katawan ni Kristo. Okay? So, ibig sabihin, itong katawan natin is may nagmamay-ari. Hindi lang ito sa atin. Ito ay katawan din ni Christ. Paano ito naging bahagi ng katawan ni Kristo? Ito ang ating katawan. Sa 19. 1 Corinthians 6:19. Ayun. So, sabi ang ating katawan ay tahanan. 'Di ba? Tahanan ng banal na espiritu ng Diyos. Kaya sabi rito, ang katuwiran ay kaya hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sa verse 20, sapagkat binili na yan ng isang halaga. So, kaya pala naging bahagi ni Kristo itong katawan, bagamat yung katawan natin ay nagnanasa ng mga worldly desire, 'di ba? Yung mga worldly passion, mga ganon. But still, tinubos pa rin to ni Christ. So kahit na makaramdam pa tayo ng mga bagay na alam natin sa ating sarili is against kay Lord, pero kailangan natin laging isipin na hindi pa rin ito sa atin, itong katawan na to, since tinubos na ito ni Christ sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang sabi, dahil kanya na ito, bahagi na ito ng kanyang katawan, ang sabi sa verse 20, gamitin natin ito upang maparangalan ngayon ang Diyos. Okay? So kaya susuwayin muna ngayon yung mga pagnanasa ng laman. Kasi hindi na nga ito sa atin. Okay? At ito ay tirahan na din ng banal na espiritu ng Diyos at doon na siya tumatahan sa ating katawan. O kaya hindi na sa templo. Ang templo ngayon is yung katawan ng isang mananampalataya. Kaya kung may papahalagahan kang templo, yan ay yung katawan. Ibig sabihin, paano mo pahahalagahan yung katawan as a temple of God? Okay? I-glorify mo si Lord through your body. I-glorify mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong katawan. Kahit na nakakapagnasa yan. Kailangan lang, kahit na nakakapagnasa yan ng mga kung minsan immorality, mga kasamaan, ano pa man. Kasi katawan yan 'di ba? Nasanay na tayong gumawa ng mga bagay na yun pero ngayon kinokontra natin sa tulong ng Spirit, sa tulong ng salita ng Diyos. Sa ganung paraan, i-glorify natin ang Diyos sa pamamagitan ng ipasakop natin ito sa nagmamay-ari. Sino yon? Si Kristo. Bahagi na kasi ito ng kanyang katawan. So yung unang konsiderasyon sa pagsamba is ang place of worship
is eto na, etong ating katawan. Kaya pwede mo nang masamba si Lord anytime. Ang gusto nga ng Diyos lahat ng ginagawa natin ma-turn into worship 'Di ba? Ma-turn into glory. Sabi ng Bible, 'di ba? Sa Colossians 3:23. Ah, ano nga ba sabi doon? Memorize niyo na ba 'yun? Ano man ang yun. Ano man ang ating gagawin, ika ng Biblia, gawin natin na sa Diyos natin ginagawa, hindi sa tao. Ang reason is, ito rin. Kasi nga, bahagi na yan ng katawan ni Kristo. Ang reason, tinubos niya ng kanyang dugo. Okay? O kaya, sabi, gamitin natin para bigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Kaya lahat ng gagawin natin, ang sabi ni Pablo, gawin natin na parang sa Diyos natin ginagawa at hindi sa tao. Okay? So, in everything you do, sabi doon, do it heartily. Gawin natin ng buong puso kasi sa Diyos mo na naman ito ginagawa, hindi na para sa tao. Yan. So, first consideration ng totoong pagsamba is not about place anymore. Ayun. Yan yung unang-unang consideration natin ngayon. Yan yung pagsamba ngayon under sa New Covenant. Yan. So, masasabi natin, 2,000 years ago, yan yung new way of worship. Bagong pamamaraan ng pagsamba. Okay? So, pagdating naman sa John chapter 4 verse 22, anong sabi diyan? John chapter 4 verse 22. Pangalawang consideration sa pagsamba is kailangan kilala mo ang sinasamba mo. Ayan. So, babalik ulit tayo sa mga taga Atenas. Anong ano yun? Sa Gawa, no? Sa Gawa 17. Di ba meron doon sinabi si Pablo? Sa verse 22 hanggang 23. Ayun. So, sabi ni Pablo, no? Sumasamba sila sa Diyos. Maraming Diyos na sinasamba nila. Pero lahat yun, hindi nila kilala. Baka nga hindi pa nila sila nagba-background check sa mga Diyos nila Diba, yung mga tao sa ating panahon ngayon, 'di ba, maraming kinikilalang mga santo. Mga santo, 'di ba? Halimbawa, yung San Juan. Kilala ba nila si Juan? Tapos pinagpipiesta nila once a year. 'Di ba? Doon nga galing yung mga piyesta-piyesta dito sa bansa natin 'Di ba? Alam niyo ba ang background niyan? Sa mga santo 'yan Sa mga santo, kaya basically kapag nakikipiesta ka, nakikipagpiesta ka sa santo. Alam niyo ba yung santo? Ano yun Saint, holy. Isang salita lang yan ng holy. Yan, holy. Pinabanal. Sa Biblia, ang pinabanal yung mga nakipag-isa kay Christ, di ba? Yung mga nakipag-isa kay Kristo. So sa atin, ang paniniwala naman natin, sino man taon tumanggap kay Jesus, santo na yun. Ayan, santo. Yun ay pinabanal. Pero sa Catholic, pili lang ang santo. Okay? Bago ka pumunta sa langit, kailangan saint ka Kailangan santo ka Wala kasing papasok doon na hindi santo, hindi holy, hindi pinabanal. Kaya ikaw, papasok ka sa langit kasi isa ka sa mga pinabanal sa pamamagitan ni Kristo. 'Di ba? Pero siyempre, hindi naman kagaya sa Catholic na gagawan ka ng rebulto. Sa Biblia, ang pinagmumula ng totoong pagsamba is kilala mo ang iyong sinasamba. Hindi pwedeng sasamba ka sa hindi mo kilala. Kaya ano ang sabi ni Pablo? Ang Diyos na hindi ninyo kilala ay siya kong ipapakilala sa inyo. Para makapagsamba na ng tama itong mga taga-Atenas. 'Di ba? Kaya nga tayo, kinikilala natin ang Diyos kasi gusto natin siyang masamba ng proper. 'Di ba? Hindi mo masasamba ang Diyos dahil sinabi lang nung isang tao. Okay, na pagka mag-worship ka kay Lord, itataas mo yung kamay mo. Yan. Kapag sumigaw sila, sumigaw ka rin. Kapag sinabi, hallelujah, hallelujah. Pwede mong gawin ang lahat ng yan ang hindi mo nakikilala ang Diyos. 'Di ba?
Pwede mong gawin ang lahat ng yan, yung hype ng pagwo-worship na sinasabi nila na dapat todo bigay. But the question is, kilala mo ba ang iyong sinasamba? Yan ba talaga ang gusto niya? 'Di ba? Yan ba talaga yung hinahanap niya? Yung ba talagang dinedemand niya? O yes, bahagi ng pagsamba yan. Okay? Bahagi ng pag-worship yan, yung pagtaas ng kamay, pagsigaw, o pagtalon. Yan, kasi ginagawa din naman sa Old Testament eh. 'Di ba? Pero ang tanong, yan ba yung pinaka-heart talaga ng pagsamba? 'Di ba? So parang babalik tayo doon sa sinasabi sa Matthew 23:23. Pwede natin gawin yung mga bagay na yan, pero wag natin kalilimutan yung mas mahalaga na bagay. Ano yun? Yung kilala mo yung iyong sinasamba. Dahil kapag kilala mo siya, maiintindihan mo yung proper. Okay? So kaya yung verse 22, tumutukoy ito sa yung 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 pagkakakilala muna sa Diyos. Sabi ni Kristo, hindi nyo kilala ang inyong sinasamba, pero kilala namin ang aming sinasamba. 'Di ba? Tama ba? Ganun ba pagkasabi niya? Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba. So kaya mahalagang bahagi ng pagsamba natin, yung meron tayong intimate relationship sa Diyos. Okay? So may mga talata naman diyan, kagaya ng John 17 verse 3, yung lagi ko sinasabi, na ang sabi doon ang buhay na walang hanggan ay yung nakakakilala ka sa Diyos at kilala mo yung kanyang isinugo. Okay? Mahalaga yung nakakakilala ka. Kilala mo ang Diyos at kilala mo din yung kanyang anak. Tama? Sa Kawikaan chapter 30 verse 4 hanggang 5 yata yun, kung di ako nagkakamali. Ang sabi doon, ayun, sabi sabihin mo kung ano ang kanyang pangalan at kung ano ang pangalan ng kanyang anak. 'Di ba? Hinahanap kasi yan sa mga sumasamba yung kilala mo sila. Kilala mo ang Diyos, yung Ama at yung anak. Okay? So paano mo makikilala ang Ama? Yun yung tanong. Well, makikilala mo ang Ama sa pamamagitan ng anak. Dahil ang anak ang nagpakilala sa Ama. Sa pamamagitan ng anak, makikilala mo ang Ama. Okay? At ang sabi ni Christ, kapag kilala mo siya, automatic kilala mo rin yung Ama. Kung nakita mo siya, automatic nakita mo rin yung Ama. Ayan. So, yan yung isang pinakamahalagang ng pagsamba. Kung gusto natin makasamba ng tama, kailangan kilalanin natin ang Diyos. Kailangan meron tayong desire na, Lord, ano ba talagang gusto mo? Sino ka ba talaga? Or magpakilala ka pa sa akin? Kasi alam niyo naman, the more na nakikilala mo yung isang tao, the more na nagiging intimate yung inyong relationship. Kaya nga 'di ba, dahil yung diwa na yon, kasabay na rin na lagi akong sinasabi, kung gusto niyo kung gusto niyo maging safe sa mga tao, pipiliin niyo lang talaga yung kikilalanin niyo. Okay? Kung since kailangan nyo rin naman talagang humiwas sa mga relationship na yan sa ngayon, yung tipong boyfriend mong girlfriend, mga ganon, huwag kayo mag-entertain. Kasi kapag in-entertain nyo na yan, mag-grow kayo in knowledge sa bawat isa, ayun na yun. 'Di ba? Yung sinasabing mutual understanding, kakaintindihan na kayo, maya-maya yan kayo na. 'Di ba? Ganun yun So maging wise tayo kasi sa ganun na de-develop ang relationship. Tama? Kapag lagi niyong pinapag-usapan yung inyong buhay, nakaka-develop yan ng relationship. Okay? So, kung sa atin nangyayari yun, mangyayari din sa Diyos.
ang Diyos naman kilala tayo eh. Tama? Para maging stable yung ating relationship sa Diyos, kilalanin din natin siya. Meaning, lagi tayong maglaan ng panahon para magbasa ng kanyang salita, mag-aral, hanggang sa makilala natin siya, malaman natin ano yung ayaw niya, ano yung gusto niya. Dahil yun yung pagsisimula ng isang diwa ng totoong pagsamba. Yung nakakakilala ka sa Diyos. Okay? Pagdating naman sa John chapter 4, verse 23 hanggang 24, yan. So, ito pangatlo na, no? Pangatlong consideration ng totoong pagsamba. Sabi ni Kristo, ang Diyos kasi, espiritu siya, sabi ni Kristo. Kaya, kung sasamba ka sa Kanya, sambahin mo siya in spirit and in truth. Ang tanong, paano yun? Paano ka sasamba sa Kanya ng in spirit and in truth? Okay. In spirit, ganito. Pilipos 3:3. Sabi ng Pilipos 3:3, tayo ang totoong tuli, sabi ni Pablo. Okay? Again, kapag pinag-usapan ng pagtutuli, ganito lang naman ang understanding natin dyan. Mahalaga lamang ang pagiging tuli kung sumusunod ka sa kautusan. Okay? Ang sabi ni Pablo, tayo ang totoong tuli. Bakit? Sumusunod ka sa Diyos eh. Yun kasi yung diwa ng pagtutuli. Sumusunod ka na sa Diyos. Kapag sumusunod ka na sa Diyos, mas totoo ka pang tuli sa puso kaysa sa mga tinuli doon sa mga Hudyo na meron silang kautusan ni Moises. Okay? Pero ang sabi niya kasi doon, tayo ang totoong tuli sapagkat sumasamba tayo sa Diyos sa tulong ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Kristo na ang Diyos ay Espiritu, kaya't sambahin natin siya in spirit and in truth. Ibig sabihin, kapag sasamba ka sa Diyos, hindi sa sarili mong idea, hindi sa sarili mong pananaw, kung ano yung naisip mo na parang proper way sa iyong paningin, na bagamat wala namang masama, kaya nga lang, merong director eh. Merong nagde-direct kung sino o kung ano yung ating dapat gawin o ano yung dapat na ating behavior kapag sumasamba tayo sa Diyos na siyang Espiritu. Ano yon? Yung banal na Espiritu. Siya yung magsasabi, siya yung magko-confirm na ito yung tama, ito yung proper, ito yung katanggap-tanggap sa Kanya. Okay? Alam nyo kasi ang banal na Espiritu, pinapaliwanag ni Paul according sa 1 Corinthians chapter 2, na siya yung nakakaalam ng iniisip ng Diyos. Wala tayong access sa mind of God. Okay? May access lang tayo doon dahil pinapaliwanag sa atin ng banal na Espiritu kasi siya lang yung may access doon sa isip ng Diyos. Okay? Ang ginagawa naman ng Holy Spirit, inire-reveal niya sa atin sa abot ng ating pagkaunawa kung paano dapat natin sambahin, sundin ang Diyos. Okay? So kaya mahalaga yung gabay ng banal na Espiritu. Ayan. Saan ba tayo dadali ng Espiritu? Di ba sa truth? Ang banal na Espiritu, siya yung magdadala sa atin sa katotohanan. So yun naman yung sinasabi ni Kristo na isa. Di ba? Sasambahin natin siya in spirit and in truth. Okay? Ano yung truth? Yung truth is yung gospel. Lahat ng gabay na ipapaliwanag o ipapakita sa atin ng banal na spirit ng Espiritu, ituturo niya sa atin saan siya kukuha ng guidance. Walang iba kundi sa gospel. Kaya yung sinasabi na sambahin natin siya sa Espiritu, which is gabay, Espiritu ang gabay, siya magtuturo sa atin. Sabi sa talata, saan niya kukunin yung gabay na yon? Sa gospel. Kaya yung truth, ito yung talata natin dyan, yung Colossus 1 verse 5. Nung ipangaral sa atin ang katotohanan, ang magandang balita. Kapag pinangaral ang magandang balita, yun yung pinagmumulan ng katotohanan. Kaya sabi ng John 16:13, ang Holy Spirit, dinadala niya tayo sa katotohanan. Meaning, ganito lang, yung pagsamba sa Diyos, aasa ka sa gabay ng Espiritu Santo. Ang gabay niya
magmumula sa pag-aaral ng katotohanan. If we study the gospel, malalaman mo yung proper way. Sa tulong ng banal na Espiritu, maiintindihan mo yung gospel. Okay? Kaya dapat lang napagsamahin natin ito at hindi natin ito paghiwalayin. We must worship God in spirit and in truth. Okay? Kasi espiritu ang gabay, tagapagturo. Saan siya kukuha ng gabay at ituturo niya? Sa gospel, which is the truth. Ayan. So kaya yan yung pangatlo. Ano yung una na consideration natin sa pagsamba? Okay? Dati patungkol sa place. Now, hindi na patungkol sa place. Hindi na yun mahalaga sa Diyos ngayon. Okay? Dito na yun sa ating katawan. Kaya itong katawan natin, panatilihin sana natin tong banal. Saan man tayo makarating, ano man ang ating ginagawa, dapat i-maintain natin to na banal. Okay? Paano yun? Hindi, wag mong isiping bagamat malaya kang gawin yung lahat ng bagay, pero wag mong gagawin kasi hindi na sa'yo yung katawan na yan. Okay? Bahagi na yan ni Kristo. Bakit? Tinubos niya na yan. Kaya gamitin mo na yan ngayon para parangalan ng Diyos. So yan yung unang konsiderasyon ng pagsamba. Pangalawang consideration is yung intimate relationship. Dapat kilala mo ang Diyos. So you must study the gospel, basa, aral, hanggang sa unti-unti maintindihan mo yung Diyos. Ito ba yung talagang tanggap niya? Ito ba yung gusto niya? Ano ba yung ayaw niya? Ano ba yung nire-reject niya? Di ba? So yung pangatlo, sambahin natin siya in spirit and in truth. So ano naman yung pang-apat? Ayan, ito last na. Pang-apat na konsiderasyon sa pagsamba. Siyempre kapag sumasamba ka, lagi nga sinasabi sa kabila, worship is giving, di ba? Lagi naman nating narinig yun. Kasi yung giving, tithes eh. Lagi na uwi sa tithes eh. Kaya kapag pinapag-usapan yung worship, talaga tithes, offering, ano man yung pwede mong ibigay mo. So, it's more on giving. Well, kung titingnan natin, tama din naman. Kaya nga lang, wag lang sanang ipako doon basta sa tithing dahil ang tithing, hindi naman yan, hindi naman yan utos sa mga Kristiyano. Okay, pero ano ba yung dapat nating ibigay? Okay, kasi bahagi din ng pagsamba yung meron tayong ino-offer na sacrifices. Okay? So, ulitin ko bahagi ng pagsamba yung meron tayong ini-offer na mga sacrifices sa Lord. Ang tanong, ano yun? Yung ini-offer natin na mga sacrifices. Yun yung nasa Roma chapter 12 verse 1. Anong sabi doon? Offer your body as living sacrifice. And this is your true and genuine worship. Ang sabi doon. Yan pa nga, ika ng Biblia, ang totoong pagsamba. So, hindi naman pala yung hikapo. Hindi naman pala yung mga material na bagay. Alam nyo kung bakit natin nasasabi na hindi naman yung mga material na bagay? Dahil tinawag tayo ng Diyos para mag-offer ng mga spiritual sacrifices, mga spiritual and acceptable offering unto the Lord. Yung sinasabi ni Pablo, it's more on spiritual offering. Yung hikapo, ano yun eh? Physical yun, material yun eh. 'Di ba? Yung pledge, yung first fruit, mga material yan eh. Yes, noon ginagamit yan as an offering o bahagi ng offering. Okay? Pero hindi man din yan ng sentro eh. Pero doon pa rin tayo sa isang side na hindi yan spiritual. Okay? Pero ano yung spiritual na tinatanggap ng Diyos? Yung acceptable talaga sa Kanya. Ayan, Romans 15 verse 16. Yan, Romans 15 verse 16. Ang sabi doon, tinahawag para maghandog ng spiritual na kalugod-lugod sa Diyos. Ayan. Ngayon, meron din dito sa 1 Peter chapter 2 verse 5. 1 Peter chapter 2 verse 5.
Ayun, gano'n din ang sabi ni Pedro, tulad tayo ng spiritual na libita, okay? Mga bahagi ng templo na pinagdugtong-dugtong o pinag-connect-connect. Kasi templo ako, templo ka, templo tayong lahat. So pinagdugtong-dugtong tayo ngayon sa diwa ng pag-ibig. Ang nagdudugtong kasi sa atin yung pag-ibig eh. Okay? Yung pag-ibig ng Diyos, to be specific. According sa Colossus 3:14, 'di ba? Sa diwa ng pag-ibig, tayo ay nagkakaisa. Nagkakaisang ano? Mag-alay ng spiritual na kalugod-lugod sa Diyos. Yung kalugod-lugod, again, ano yung kalugod-lugod? Yung ialay mo ang iyong katawan bilang handog na buhay sa Diyos. At yan yung karampatang pagsamba. Okay? Ano naman ang ibig sabihin niya ng pag-aalay ng katawan sa Diyos? Ano yung ibig sabihin ng pag-aalay ng katawan? Living sacrifice. Romans 6:13. 6:13. Oh, yan yung ibig sabihin nun. Yung i-offer daw yung katawan eh. Paano mo gagawin yun? Paano ba yung pag-offer ng katawan? So sabi doon, ilaan ninyo ang inyong katawan sa paggawa ng kabutihan. Yan ay pagpapailalim sa Diyos. Okay? Sabi kasi diyan, ialay ninyo ang inyong katawan bilang instrumento ng kanyang katuwiran. Okay? So yun yung sinasabing offer as living sacrifice. Kaya ang kailangan ng Diyos kung maglilingkod ka sa Kanya, yung buhay. Meron kasing paglilingkod, kagaya sa Old Testament, kung nabasa nyo, naghahandog yung Israelita sa mga Diyos-Diyosan ng bata, pinapatay, sinusunog ng buhay. 'Di ba? Hindi paghahandog yun eh. Tama? Kasi sa Diyos, ang paghahandog, hinahandog mo yung buhay. Kasi gagamitin niya yung katawan, kaya kailangan buhay. Pero, hindi naman malilimitahan ng Diyos kung hindi ka maglilingkod sa Kanya. Bakit? Dahil bago tayo nilikha, meron na siyang anghel na naglilingkod sa Kanya. Kaya yung sinasabi ni Pablo sa Acts 17, wag niyong isipin na nangangailangan ng Diyos ng anumang paglilingkod ng tao. Hindi niya kailangan yun. Meron siyang anghel na naglilingkod sa Kanya. Kaya wag din tayo maging palalo na pag hindi mo ginawa yan, parang malilimitahan ng Diyos. No? Maraming pwedeng gumawa niyan. Hmm? Kasi doon tayo kinreate eh. Yan yung buong purpose ng tao. Yung tayo ay maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa Ephesians chapter 2 verse 10. Okay? Nilikha tayo para gumawa ng mabuti. Kaya nung nagkasala yung tao, para bang hindi tayo capable na maging tagapaglingkod ng Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinugo niya yung kanyang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Linisin niya tayo for us to be able to serve God. Para maibalik niya tayo sa layunin ng kanyang creation. Sa Hebrew 9:13. 'Di ba? We are called or we are saved to serve the living God. Ang sabi doon, we are saved to serve the living God. Kaya yung unang-unang requirements sa paglilingkod is purity. Yan, holiness, sanctification, justification, yan yung mga requirements diyan. Noon para maging tagapaglingkod ka ng Diyos based on number chapter 27, kailangan meron ka munang papataying hayop, meron kang dadaling hayop, papatungan ka ng kamay, wiwisikan ka ng dugo nung hayop na pinatay para sa iyo may mga ceremony ng pagpatay para maging able ka o maging capable ka na I mean maging katanggap-tanggap ka as servant na maglingkod sa Diyos. Pero ngayon, yung dugo ni Kristo sapat na para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos bilang kanyang mga tagapaglingkod. Yan. Tsaka, pangalawa, lahat naman ng creation ng Lord is subject na maglingkod sa Kanya.
ang simpleng idea ng paglilingkod is gawin mo kung ano yung intention ng creation. Halimbawa, ang puno, pagka nagbubunga yan, naglilingkod sa Diyos yan. Ang isda, lumalangoy, naglilingkod sa Diyos yun. Yung paglangoy-langoy lang niya yun doon, paglilingkod na sa Diyos yun eh. 'Di ba? Ginagawa niya yung part niya. Yung yung damo, yung palaka, yung lamok, lahat yung solar system, 'di ba? Eh sumusunod yan sa kanya. Lahat ng kinreate ng Lord sumusunod sa kanya eh. Tubig, 'di ba? Yung sa Job chapter 8 eh, sabi ng Diyos, o yung tubig binigyan niya ng hangganan, binigyan niya ng utos na wag lalampas sa lupa. Unless na lang sabihin niya. So, ibig sabihin, lahat ng creation ng Lord is subject talaga na sumunod sa kanya, even yung mga angels. Okay? Yun lang, may example lang talaga na si itong isang anghel, nagrebelde sa Diyos, ayaw sumunod sa kanya. So, kaya, paparusahan ng Diyos yun. Tinakwil sila, pero darating yung time na itatapon sila doon sa impyerno. Kasi, ayaw nilang lumagay sa kanilang layunin. Ang layunin nila paglingkodan ang Diyos eh. Kaso nagnasa itong si Satanas na kunin yung trono ng Diyos. Same thing din sa atin. Kasi ang anghel at ang tao, yan lang ang creation ng Lord na mayroong free will. Sabi nila, ang anghel wala daw free will. Meron. Bet may nagrebelde kung wala? Meron. Siyempre, yung natirang anghel na hindi sumama kay Satanas, sinibulan na ng takot yun. Kasi nakita nila yung kayang gawin ng Diyos kay Satanas eh. Di ba? O kaya si Arkanghel Miguel, maingat siyang anghel. Pinakita yan sa atin ng Biblia. Maingat siyang anghel, ayaw niyang matulad kay Satanas. Sinasaway nga niya yung mga yun eh. Anyway, yan yung purpose ng creation talaga. It is to serve God. I-fulfill yung kanyang purpose, yung kanyang layunin. Ayan. At ano ang reason ng lahat ng ito? What is the reason behind of all this? Ayan. Naalala mo yun? Yung anong question mo sa akin? Bakit nagtanong, bakit kinreate ng Lord yung tao? Bakit siya nag-create? Alam nyo, simple lang ang rason ng Diyos. Ang nakita akong rason sa Bible is simple. Sa Romans chapter 1. Ayan. 18 ba yun? Hanggang 19. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos mula pa ng likhain ng sanlibutan. Ang kanyang likas na di nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa. So what is the point of all creation? Ang sagot ay para makilala siya ng lahat. Hindi lang ng tao, pati anghel. Pati anghel nananabik din sa karakteristik o kayang gawin ng Diyos. Nananabik din sila doon. Sinabi yan ni Pedro sa 1 Peter chapter 1, ayan, verse 9 hanggang 10. Meron siyang sinabi doon na kahit yung mga anghel, nananabik silang malaman yung mga nasa katotohanan ito. Nananabik silang makita yung pagpapahayag ng Diyos ng kanyang pagliligtas. Yan. So maging ang mga angel, subject din silang matuto sa kung sino talaga ang Diyos. Hindi lang tayong mga tao, pati anghel sa langit. Subject din sila na matuto, mag-grow din sila in knowledge about God. Dahil may mga nawi-witness sila sa Diyos na hindi nila nakikita dati. Ngayon nakikita nila. Nung kinreate ng Lord ang mundo, ang sabi ng Job chapter 38, nag-aawitan yung mga anghel, yung mga laksa-laksa,
libo-libo, milyong-milyong mga anghel. First time nilang nakita ang Diyos na nag-create. Okay? So maging tayo din, kinreate tayo ng Lord para makilala natin siya. Okay? Even yung ating pagkabagsak sa kasalanan, meron ding magandang dahilan yon. Okay? Hindi naman dahil sa talagang ito yung kailangan, pero nagamit din para makilala yung isang side ng Diyos na siya ay Diyos na mahabagin at siya ay Diyos na mapagpatawad. Okay? So yan. Ang reason ng lahat ng ito ay para makilala natin ang Diyos. At yung makilala mo lang ang Diyos, yan na yung pagmumula ng lahat ng pagiging tamang pananampalataya, tamang pagsamba, tamang paglilingkod. Kasi nakarekta ka sa kanyang isip eh. 'Di ba? Kapag kilala mo yung tao, para kang nakarekta sa kanyang isip. Alam mo yung dahilan bakit niya gusto ito. Kaya para bang mas nakakapag-adjust ka sa kanya. Kung ang layunin mo ay mapasaya siya, mas makakapag-adjust ka kasi kilala mo siya. Diba? So, ganoon din sa Diyos. Kung kilala natin ang Diyos, makakapag-adjust tayo. Hindi tayo nagta-translate kung ano yung gusto niya, kundi nakabase tayo sa kung ano yung pinapahayag ng Diyos sa atin. Na ito yung gusto niyang mangyari, ito yung gusto niyang gawin, ito yung nakakalugod sa Kanya, ito yung nakakapagpasaya sa Kanya. Okay? So kaya yan yung ating mga consideration kung gusto nating masamba ang Diyos ng tama. Okay? So yan yung word sa atin ng Lord ngayon. At paghandaan